Hallelujah! Magandang gabi po sa bawat isa. Sa mga nunod online, welcome po sa Father's House Christian Center. Tayo papasimula na sa gawain ng Panginoon. Awin natin ang Diyos, halina't sama-sama at ina't sama-sama. Praise the Lord! Napakalala ng Panginoon at taas natin ang Diyos. Hallelujah! Lord God! Praise the Lord! Bless His name! Hallelujah! Halina't sama-sama. Bye.
puso ay naglalabo. May awit, may saya, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala ng grupo ay lahat ay mas kayo. Handog niya ay kapangapa, handog niya ay kagalapa, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong mamamulan, kanya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Para kanino? Para sa Kanya. May ganap, may saya, may ganap, hey, may saya, yes, may tuwa sa piling Diyos. Sa ulan, sinaktan, puso ay naglalabo. May awit, may saya, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala ng mundo. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong makapagal, kanya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Para kanino? Para sa Kanya. Ano na may ba? Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagal, kanya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Para kanino? Para sa Kanya. At ang awit ng pagsamba, at ang awit ng pagsamba. Yes! Para sa Kanya. Purihin mo na ako ng Panginoon, ang ating Diyos. Hallelujah! Praise God! Praise the Lord Jesus! Salamat po, Lord. Hallelujah! Praise God para sa mga manay na awitin. Awitin natin ang Panginoon. Pusong dalisan at mananong tahanan. Hallelujah! Salamat po, Diyos. Pusong dalisan, aming nais, ibigay mo, Diyos, para sa amin. Pusong dalisan, aming nais, ibigay mo, Diyos, para sa amin. Sa pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang puso sa'yo walang alinlangan, isang puso magpipiliw nang ika'y marangalan. Ang dugo'y pagpupuri, sa'yo lamang ibinigay. Isang pawina ng Panginoon, pusong dalisan, pusong dalisan, ang aming nais, ibigay mo, Diyos, para sa amin. Yes, Lord.
Para sa ating announcement, meron po tayong panalangin araw-araw from Monday hanggang Sunday, ito 7 a.m. to 9 a.m. ng umaga. At ang ating Sunday School, 9 a.m. sa pagtuturo, pag-aaral sa salita ng Panginoon. Ang unang panambahan natin linggo, 10 a.m. morning worship at 6:30 p.m. ang evening worship sa Sunday. At meron din po tayong weekly service every Wednesday, 6:30 p.m. ng gabi. Praise the Lord. Hallelujah. Panalangin natin ang ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang mga government officials, ang nangyayari ngayon sa gobyerno, ang mga eleksyon, ang katagumpayan ng nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas natin. Dalangin natin, magkaroon ng kaligtasan, magkaroon ng pagkakilala sa salita ng Diyos, sa ating Panginoon, maligtas ang mga mamayang Pilipino. Panalangin natin ating mga leaders sa Church International, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Hamlin, kasama din natin ating national leader, Pastor Boy Esipita, kasama din ang mga regional leaders, Pastor Frank Ventura, Pastor Nal Butay, Pastor Ernielete, Pastor Charlie Payas, Pastor Giel Sebel, at ang ating Mother Church, Pastor Rico Herrera. Dalangin natin ang kalakasan, kasigahan, kalusugan ng ating mga pastor. Lapit nila sa Panginoon ang mga Pedro Paclaran Global Churches, Pastor Gerson Valbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Dizay, Pastor Vincent Saver, Pastor Marcel Llano, Pastor Bong Canyosa, Pastor Sam Pulpol, Pastor Julie Pichayda, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Chiares, Pastor Jess Pancho, at kasama din ang kanilang may bahay at ang ating lugar na pinag-ministeryan ay kaloob ng Panginoon. Pag-pray din natin ang bayang Antipolo, ang ating pastor, Pastor Lucena, Kanisang Bayan Spiritual Breakthrough, Financial Breakthrough, Salvation, Deliverance, Sola King. Dalangin natin ang sarili gusali, sarili lote, transportation vehicle sa bawat isa. Hallelujah. Pag-pray din natin yung mga kompletong magalingan prayer request, healing request si David Garcia, Brother Ronald Taro, yung Passion Shirley sa Pedro, Lita Lori Casado Gulo, Pastor Tongting, Brother John Arvin Mendoza, at sa iba pang mga kapatiran natin at yung mga mahal sa buhay, patuloy natin panalangin, masaling mga kilala, maligtas, ating mga magulang, mga colleagues, mga classmates, panalangin natin ang mga kaligtasan ng mga sa buhay. Activities, meron po tayong Bible studies, preaching survey every weekend, at ang ating Jubilee service sa Baclaran, May 31. Ito po Sabado, hallelujah. At sa mga karagdagang pabalita, ang ating pastor, ang magulat. Praise God. Bago na dumango sa panalangin, isang papuri natin palakpakan ang Panginoon, ang sa ating Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Lord, as you have, we call upon your name, our King of Kings and Lord of Lords, Puri ng Diyos, at niya, Panginoon. Worship you, Lord, and we love you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Mamalan, mga pagkila sa lahat, kami Panginoon ay lumalapit ng Diyos sa iba ng trono, God. Nandalangin namin, Panginoon, ang pagsama mo, Panginoon, sa gawain, God. Ang pagsama mo, Panginoon, sa bayang Antipolo, Diyos. Nandalangin, Panginoon, ay kilusin mo ang mga puso, aming mga paa, aming mga labi, God. Nandalangin namin, Panginoon, ang pagliligtas, pagbunga ng mga disciples, mga prayer warriors at fighters, Lord God, at aming mga leaders, Panginoon, nilalapit namin kalakasan, kasiglahan ng international leader, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, aming national leader, Pastor Boy Esipita, at ang aming Mother Church, Pastor Rico Herrera, ay pagpalain, gayahin mo, Panginoon, kasama din ng mga regional leaders, Lord God. At ang magdadala ng iyong salita, Panginoon, ay dahilan mo, Lord God, ng banal na langis, banal na Espiritu, Lord God, lalakasan, karunungan, Panginoon, pag-usap ka, God, sa aming mga puso at sa aming mga buhay, Panginoon, God. Kami samang sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Mga tayo makaupo na, uwitan natin ng Panginoon sa Father's house. Yes! Praise the Lord! The Lord is God. Sa Father's house ay hindi ka.
kayo mga kasama sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Amen. So, sa ating ilang mga kabalita ay nabanggit na yung ilan nating mga activities. Tapos lang ang ating konferensya sa Panginoon. So, panalangin natin sa Panginoon na magkaroon pa tayo ng marami pang pagkakataon, marami pang mga sambahayan ang iligtas at ibangon ng ating Panginoon. Amen. Sapagkat yun ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Praise God. Hallelujah. Okay, so gabi, lumabas tayo. Nag-importa pa kami ng mga disciple para mamigay ng drugs. Salamat. Mayroong dinala ang Panginoon doon ng mga disciple na praise God. Disciple sa ibang fellowship. So, kaibigan kasi bibigyan. Kaya pumunta sila doon sa bahay. Nagano ako na mag-street preaching. Lumabas kami ng alas 7 ng gabi kasi hindi ko talaga makaya sa umaga, sa araw. Ay sa sobrang init, ako pinahihilo sa sobrang init. Dahil doon ay sipak nung sa gabi. Nung pagbaba ko, ihanda, pagsama yung mga sinabila, yung nakita ko yung bisita. Sabi ko, sumama kayo. Ganun lang. Pagka kayo ay merong may gawain at may dumating na bisita, ipagsama nyo. Hindi kayo maalis dahil nahihiya kayo doon sa bisita nyo. Kaya, ang galing nyo, ipagsama. Ipagsama. Kaya nung makita ko doon yung mga kaibigan ni JR ay ipinagsama ko. Sabi ko yung makaranas kayo ng tinanong ko, makaranas na ba kayo ng ganitong gawain? Hindi kasi talaga nakakaranas. Kaya dahil doon makaranas sila. Kaya yung nakakala sila nung bumunta sa bahay. Praise God. Hallelujah. Okay, so yun lang ating ilang pabalita tulad ng ating parating ginagawa. Amen. At nakikita ko sa Facebook kasi ginagamit na rin. Gamit din naman natin ang Facebook sa patungkol sa mga activities natin. Katulad nito, nagagamit natin sa online. So, nakita ko na marami ang dire-diretso yung gawain ng ating Panginoong Diyos. Walang pahinga ang gawain ng ating Panginoon dahil malapit na dumating ang Panginoon Jesus. Kasunod na naman yata ang pagkakaalam ko mayroon pa isa pang konferensya na nagsasagawa. Kaya patuloy na ipanalangin sa Panginoon ang gawain niya ay patuloy na pagpalain ng Panginoon Jesus. So ipanalangin natin sa Panginoon na aming talaga po sa konferensya mayroong katutubo at paggamit ng buhay niya at mayroong 19 years old. Sigurado ako hindi graduate ng college yun. Wala pa na, pero kung mag-graduate ng college sa 19 years old, ang alam ko niya, malimig na dyan ng 20 to 21. Wala yung pinaka-ano, third year college na ngayon. Nag-ano kaya lang, sabi nga ni Pastor Boy, gini-discourage na daw niya yun. Talagang gini-discourage niya, mahirap. Hindi ka pa preparado para sa ganyang gawain. Pero gusto talaga ng mag-asawa sa edad nilang 19 years old ay ipagamit ang kanilang buhay.
para sa gawain ng ating Panginoon. So, yun. Kaya inilabas sila ng ating mga leader dahil yun ang kagustuhan nila. Kaya nakakahamon. Kaya masabi ko nga, mag-isip Pastor Frank, hindi na makatayo-tayo. Kaya pa nang tumayo, napilitan tumayo para ipag-pray yung dalawa. So, yun lang ang ating mga gawain. Ipanalangin natin ang pagliligtas pa ng maraming kaluluwa. Ang pagsama niya sa kanyang gawain. So, tulad ng ating parati pa rin ginagawa, tayo niligo ng pananalapit para sa gawain ng Panginoon. Dahil ito yung ating maitutulong para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, ito rin yung dahilan kung bakit ako naahamon ako na talagang gumawa sa gawain ng Panginoon. Dahil sabi ko nga, pinatitira ako sa maayos na bahay ng Panginoon. Binigyan niya ako ng maayos na bahay. Tinatadamit niya ako. Binibigyan, pinag-aaral ang aking mga anak. Kaya sabi ko, dapat lamang na magtrabaho ako sa gawain ng Panginoon. Amen. Kaya sabi ko nga tayo ay kumakain dahil sa gawain ng ating Panginoon Jesus. Kahit sa pantay siya ng mga anak ko, pera pa rin yan ng Diyos. Kasi hindi naman niya sa amin ibinibigay. Hindi sa amin ibinibigay siya ni Nabil. Binibigay nila yun sa gawain ng Panginoon. Kaya yung pinakain namin, galing sa Panginoon yun. Kaya sabi ko, pag nakikita ko, naroon kami, sabi ko, tumayo kayo dyan, tayo inalabas, ay mga ngaral na salita ng ating Panginoon, nakakahiya sa Panginoon. Na tayo ay pinasasahod ng Panginoon, binubuhay ng Panginoon, na wala naman tayong ginagawa. Okay, so, yun ang dahilan. At tulad natin sinabi, kaya tayo lumilikom ng pananalapi. Amen. Dahil sa gawain ng Panginoon, sa pagsulong ng gawain ng Panginoon Diyos. Okay, so kahit pa paano umaasa ko na unawaan ninyo kung bakit tayo lumilikom ng pananalapi. Bakit natin ginagawa ang mga bagay nito ay dahil sa mahal natin ang gawain ng ating Panginoon Diyos. Itawagan ko si Michael para tayo pamanahan dito. Tayo ililiko ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Praise God. Tayo manalangin sa Panginoon. Dakila, tapat na Diyos. Maraming salamat sa kabutihan mo. Salamat sa biyaya mo. Salamat sa lahat ng bagay dakila Diyos sa ginagawa mo sa buhay natin. Pagpalain mo ang iyong mga anak. Patuloy mong bigyan ng karunungan, pananampalataya, pagtitiwala sa iyo. God, marami pong salamat o sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay, isang bakit na natin ang Panginoon. Okay, tayo po'y darako ngayon sa salita ng ating Panginoon Jesus. Sa dali ng ayusin ko lang para hindi ako pangkal dito sa tunog. Hallelujah. Praise God. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the name of Jesus. Okay. So, sa inyong mga Biblia, look at sa chapter 16. Ako po'y mangungusap sa
ito po'y doctrinal. Nais ko pa rin ituro sa inyo yung mga pribilehiyo kung ano meron sa atin habang tayo nabubuhay. Kaya ang oras, sabi nga, time is gold. Ang oras po ay tumatakbo at ang dumaraan ng mga oras sa atin, hindi na po natin pwedeng bawiin. Hindi na natin pwedeng bawiin. Kaya dapat natin maunawaan kung bakit ito naisipang pangaral. Una dapat mabuksan ang isipan natin at dapat maalaman mo kung ano ang mayroon sa inyo habang kayo nabubuhay dito sa daigdig na ating ginagalawan. Ibig ko ipaunawa, ang buhay ay hindi lang yung paghahanap buhay. Hindi lang yung pag-provide ng pangangailangan. Hindi lang yung pagsisikap para may makain, may madamit. Ang ating mga mahal sa buhay, kundi nais mong ipaabot sa inyo, ang buhay dito sa daigdig na ginagalawan natin ay punong-puno. Amen, ang pagkakataon, opportunity. Na kung hindi natin ito gagawin, o hindi natin ito mauunawaan, maaaring magbunga ito ng tinatawag na pagsisisi. Iba yung pagsisisi. Kawalan ng kaalaman, kawalan ng karunungan ng isang dahilan kung bakit ang tao'y napapaama. Okay, magbukas kayo sa atin, Lucas 16:19. Ito yung karanasan ng lalaki na namatay o tinawag na lalaking mayaman na napunta ng Hades. Kasama ni Lazaro na isang pulubi at namatay din ang mayaman. Pero yung verse 19 hanggang 20 o 21, tapos ay itatalon natin ito doon sa 27. Hindi na natin babasahin lahat dahil hindi naman yung ibang na nakasulat ang nais kong bigyan ng pansin. So, Lucas 16:19, mayroon nga isang taong mayaman at siya'y nagkaraming ng kulay ubi at masilang lino. Sa araw-araw ay kumakain ng sagana, isang pulubi ng pangalan Lazaro, libos ng mga sugat at inilalagay sa kanyang pintuan. Nagangan na mapakain ng mamumo na nahuhulog sa tulang ng mayaman o tumalapit pati ang mga aso, hinihimulan ng kanyang sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay naman ang mayaman at inilibing. Talon natin sa 27, at sinabi niya, ipinamamanig ko sa iyo, Ama. Abraham, tinutuloy yan. Nasubuhin mo siya sa bahay ng aking ama sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Upang sa kanila'y patutuhanan niya, makapati sila'y mga parito sa tamong ito ng pagdilusa. Datapat sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, kaya ang sila'y pakinggan nila. At sinabi niya, hindi amang Abraham, datapwat, kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y mga magsisisi. Sinabi sa kanya, kung di nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mga hikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Okay. So tayo panandali ang manalangin, dakila at tapat na Diyos. Marami pong salamat, Panginoon. Dalangin po, Panginoon, pahira mo ito ng iyong banal na Espiritu, magbukas ng pagkaunawa, maintindihan namin kung anong meron kami habang kami nabubuhay. God, marami pong salamat sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, nais ko pong ipaabot sa inyo na mayroong mga bagay na dito mo lang dapat talaga. Hindi maliit itong binabanggit sa lahat ng tao na nakakausap ko. Na mayroong mga bagay na dito mo lang talaga dapat magawa. Dito mo lang pwedeng gawin. Hindi mo po pwedeng gawin sa kabilang buhay. Marami ito. Tulad ng pananampalataya. Ilang beses ko sinasabi na ang pananampalataya ay pangibabaw lang ng lupa. Hindi mo pwedeng i-apply yan sa kabilang buhay. Dahil yun ang sabi ng Hebreo
Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Dito natin hindi nakikita ang mga bagay na sinasampalatayanan natin. Kaya ang pananampalataya ay panlupa. Pag naroon ka na sa kabilang buhay, hindi na umubra yun. Dahil nakikita mo na yung sinampalatayanan mo eh. Nakikita mo na, hayag na sa iyo, talaga palang may kaluluwa ka. O makikita mo na, o patay na ako, ito pala talaga ang buhay, meron pala talagang life after death. So, sa sitwasyon yun, yung usapin ng pananampalataya, hindi na yun pwede. Hindi na applicable yun, dahil nga ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya dapat ngayong kasumampalataya. Tulad ng pagsisisi, yan po ay dito lang. Kahit magsisi ka sa kabilang buhay, wala na. Kaya sabi ko nga, na nais ko ipakita sa inyo, may mga bagay na dito mo lang pwedeng gawin. Dito mo pwedeng baguhin ang kaisipan ng Diyos. Ano ba yun? Yung mga itinakda ng Panginoon, mga itinatag ng Panginoon, dito mo lang pwedeng baguhin. Dito mo lang pwedeng baguhin ang kaisipan ng Diyos. Pag naroon ka na sa kabilang buhay, hindi mo kayang gawin yun. Saan natin makikita yun? Sa kasaysayan ni Abraham, nang susunugin ng Sodoma at Gomora, ano sabi ni Abraham? Na magitan siya sa Diyos at sa taga sa Sodoma at Gomora. Ang sabi na, kung mayroon ba 50, susunugin mo ba Sodoma at Gomora? Sabi na, alang-alang sa 50, hindi ko susunugin. Panginoon, kung walang 50, 4 lang. Susunugin mo ba Sodoma at Gomora? Alang-alang sa 40, hindi ko susunugin. Panginoon, kung wala at 30 lang, susunugin mo ba? 5 beses na bago ni Abraham ang kaisipan ng Diyos. Yan. Uling tawad ni Abraham, 10, Panginoon. Alang-alang sa 10, hindi ko susunugin. Ay walang 10. Naroon lang kasi ng matino. Si Lot, ang asawa ni Lot, at yung 2 niyang anak, 4 lang sila. So, nakuha niyo ibig sabihin, dito mo pwedeng patuloy. Nagawa ni Joshua. Di ba? Na si Joshua nasa pakikipagbata. Anong ginawa ni Joshua? Iniunad niya ang kamay niya sa langit at sinabi niya, huwag mong panatilihin mo ang araw hanggat hindi ko nauubos ang mga kalaban. Aba, hindi ka nabulumog ang araw. Hanggang sa nalipon niya lahat ng kanyang mga kalaban. Pinuhin mo yun, dito niya napapatigil. Hanggat narito ka sa daigdig na ginagalawan mo, gawin mo ang pwede mong gawin. Dito mo lang ang magagawa. Pero pagdating mo sa kabilang buhay, hindi mo pwedeng baguhin. Kaya nais ko pong mangusap ngayon sa paksang no request will be granted in heaven. Ano sabi ng lalaking mayaman? Panginoon, o Amang Abraham, pauwiin mo si Lazaro. Mayroon pa ako doon 5 kapatid. Baka sila mapunta rin dito sa dahon nito ng pagdurusa. Ano sabi ng Abraham? Naroon ang mga sulat ng mga propeta. Bayaan mong maniwala sila doon. Ang sabi din ng lalaki, umapila pa talaga ang Inoon, mas matibay kung tatakutin natin sila na isang patay ang magbabalik at magsasabing mayroon ng life after death. Dinala pa niyang takutin. Ano sabi ng Panginoon? Ang sabi ng Abraham, kahit isang patay ay magbalik, hindi sila sasampalataya. Yun ang dapat natin maunawahan. Yan yun ang pinaksa ko rito. No request will be granted in heaven. Kung mayroon kang kahilingan, mayroon kang request, gawin mo na dito hanggang buhay ka. Pagdating doon, walang nangyayari sa buhay mo.
Kaya una na nais kong dahil sa inyo, the earth is the right place to organize human life. Dito mo dapat ayusin ang buhay mo. Ano dahilan kaya pinapabalik na nung lalaking mayaman, si Lazaro? Dahil mayroon pa siyang 5 kapatid. Ang layunin niya para ayusin nung mga kapatid niya yung kanyang buhay. Kaya ang ibig sabihin, ang kaayusan at pagtatama at paglilinis sa buhay ng isang tao, hindi ito ginagawa. Kaya huwag mong pag-isipan, huwag kang magmaramot hanggat ikay nabubuhay pa at isaayos mo ang iyong sarili. Anong hinihintay mo pa? Paano mo masasabi kung sa kinabukasan ay buhay ka pa? Kaya ang isang pangunahing nagbibigay ng kapahamakan sa tao yung salitang, bukas na lang. Bukas na lang ako manunumbalik. Bukas ko na lang aayusin ang buhay ko. Paano mo nasabi yun? Alam mo bang bukas buhay ka pa? Ang isang napakalaking kasinungalingan ng relihiyon ay ang paniwalain ang tao na mayroong lugar sa kabilang buhay na itinalaga upang ayusin ang buhay ng tao. At ito'y tinatawag ng relihiyon na purgatorio. Kaya sinasabi nila, 3 daw ang pupuntahan ng tao. Langit, impyerno at purgatorio. Doon daw sa purgatorio pumupunta yung mga tao para isaayos ang buhay. Wow! Saan sa Bible yun? Ang nakikita natin dito, ang ninais ng lalaking mayaman, maayos ang buhay ng kapatid niya doon sa lupa. Sa daigdig na kanilang ginagalawan. So, ibig sabihin, dito isinasaayos ang buhay ng tao. Ito ang malaking kasinungalingan ng mga pare. Sa totoo lang, at doon talaga ako gigil na gigil, at ang dami, bilyon ang dinadala nila sa impyerno sa paniniwala niyan. Na mayroong lugar na tinatawag na purgatorio at doon isinasaayos ang buhay ng tao. At pag naayos na yung buhay nila, nalilevel up ang katayuan ng tao hanggang sa mapunta at pumasok sa langit. Ewan mo kung sasakayon kayo dyan. Hindi yan kaya suportahan ng Biblia. Dito mo aayusin, itatama ang iyong buhay. Kung kinakailangan mong baguhin ang iyong pag-iisip, dito yon sa lupa. Kung kinakailangan mong magsisi, ang lugar ay dito sa lupa. Kung mayroong bagay na dapat linisin sa iyong buhay o sa iyong pagkatao, dito mo yan dapat gawin. Bilyon, sabi ko sa inyo, ang niluloko ng paniniwala ng simbahang katoliko na yan. Na mayroong purgatorio na doon nililinis ang buhay ng tao. Buti pa naman ay kung libre, kada pamisa doon, mayroong bayad yun. Depende yun. Pag mahaba-haba ang iyong mas mahal-mahal yun. Yung katubuan na lang na yun, halatang pamilya ka na eh. Yan nga ligtas ang nanay ko, minato ka ng ahas doon sa amin eh. Matanda, makita. Hindi mailibing-libing, iniintay yung paring magbibindisyon. Ay walang dumarating. Ay walang ganun eh. Kita kasi, taong bundok. Kaya nung makita ng nanay ko, ay ganun pala yun. Ay tama, pala talaga sila yun. Yung naligtas ang nanay ko, walang ganun, dahil hindi pinuntahan, walang orasyon. Walang pumunta. Ang sabi ay busy. Tingnan niyo ito, isang halimbawa ang buhay ni Zacchaeus sa Lucas sa chapter 19. Bigyan na natin ang pasin yung verse 8, hindi na tayo magsimula doon sa 1. Verse 8, at si Zacchaeus nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito Panginoon,
Ang kalahati ng aking mga pag-aari binibigay ko sa mga dukha at kung sakalit nakasingin akong may daya, sa kanino mang tao'y sinasauli ko ng makaapat. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bayan na ito ngayon ang pagkaligtas sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Ano nakita mo? Inayos ni Zacchaeus ang buhay niya dito sa lupa. Itinama niya sapagkat siya'y mukhang pera. Opisyalis siya ng BIR at mahilig siyang mandaya. Pero siya nakakilala sa Panginoon at si Jesus ay tumuloy sa bahay niya. Kaya nung habang sila kumakain doon sa hapag sa tahanan ni si Zacchaeus, inilabas niya lahat ng nakulimbat niya sa taong bayan at sinabi niya, narito ang kalahati ng aking kayamanan. Ibinabalik ko sa kanila. At kung sakaling ako'y makadaya sa kanino mang tao, isasakuli ko ng makaapat. Kaya sinabi ni Jesus, dumating ang kaligtasan. Kaya ang pagliligtas dito yan sa lupa. Kaya walang purgatorio. Sabihin mo doon, aayusin ang buhay ng tao, doon siya maliligtas. Kaya maraming tao nagpapasalamat sa purgatorio. Eh paano kung walang mananalangin sa iyo, di kawawa ka? Kung walang mananalangin sa iyo dito at walang mag-aayos ng dokumento mo para ma-release yung release paper mo. Ano ba ibig ko sabihin? Eh paano kung wala kang mag-aasikaso sa iyo? Unfair naman yun doon sa mga putok sa buho. Doon sa mga ampon. Nasa bahay ampunan, mga walang kamag-anak. Ito dapat natin maunawaan eh. Eh sinabi rito ni Jesus, dumating sa oras na ito ang kaligtasan sapagkat siya anak din naman ni Abraham. Bakit? Dahil dinayos ni Zacchaeus ang buhay niya dito. Ito mo aayusin. Kaya ang tanong, kailan ka magkaayos ng buhay mo? Ididilig mo. Yung pangangaral ko nung nakaraang linggo, ang sabi ko, ang pagsunod, instant yan, hindi wala yung interval. Kaya si Abraham ay kausapin ng ating gabi, alas 4 ng madaling araw, tulog pa si Satanas, tumayo na si Abraham para ihandog ang kanyang anak. Hindi siya naghintay ng tanghali, hindi siya tumising ng alauna para sundin yung inuutos sa kanya ng Panginoon. Ganoon ang mayroong destiny ang buhay. Pero kung ikaw inaantala mo pa, kailan mo aayusin ang buhay mo? Kung inaantala mo pa, naghihintay ka pa ng linggo, buwan, naghihintay ka pa na mayroong makita kang sa langit at PC. Preach Christ. Pinatawag na ako ng Panginoon. Kung naghihintay ka pa ng gano'n, hindi mo alam preach Christ. Hindi preach Christ yun. Lang cord. Pagtanim ka lang ng mais. Ano ba ibig ko sabihin? Hindi ganun yun. Ano pang hinihintay mo? Kung hindi mo magawang ayusin ang buhay mo dito sa lupa, hanggat buhay ka, anong garantiya mo na maaayos mo ang buhay mo sa kabilang buhay? Ang langit ay hindi lugar ng mga tao kailangan pumasok doon upang maayos ang buhay, itama ang bagay na dapat itama. Ang langit ay hindi lugar ng pag-aayos. Tandaan niyo yan. Ang langit ay lugar na kung saan tatanggap ang tao ng reward dahil iniingatan niya ang kanyang sarili na nasa tamang pamumuhay. Mateo chapter 7 verse 21, hindi ang bawat nagsasabi sa ating Panginoon, Panginoon, ipapasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Eh, hindi daw makakapasok. So sa madaling salita, hindi ka papasok ng langit para ayusin ang buhay mo. Dahil mayroong naniniwala na ganyan. Yan ang kanilang paniniwala. Maaayos na buhay nila pag nandun na sila sa kabilang buhay. Hindi ko na ayusin hanggang buhay ka, hanggang humihinga ka. Mark chapter 9 verse 27, ito ang sabi, at kung ang mata mo'y makapagpapatisod sa iyo, dumitin mo. Mabuti pa sa iyo pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata kaysa may dalawang mata ka mabulit sa impyerno. So ano yung ibig sabihin mo? Ayusin mo na dito ang buhay mo. Yun ang ibig sabihin nun eh. Bago ka daw pumasok sa kaharian ng Diyos,
Kung ang hadlang sa iyo, yung iyong mata, dahil hanap lagi ay ML, dukitin mo. Yung nasabi ron. Diba? Mas maigi pa sa iyo daw na ikaw ay pumasok sa langit, so ibig sabihin, dito, inasaayos ang buhay ng tao. Hindi sa kabilang buhay. Ang langit ay hindi lugar para matuto kang gumawa ng mabuti. Tandaan niyo yun. Hindi yan lugar para matuto kang gumawa ng mabuti. Nasahin natin ito, Apocalypse chapter 6 verse 9. At nang buksan niya ay kalimang tatakay, nakita sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos. At dahil sa patutuong sumasa kanila. At siya'y sumigaw ng tinig ng malakas na nagsasabi, hanggang kailan, O Panginoon, banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghigati ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. At binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang mabuting palaban at sa kanila sinabi na magpahinga ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa-alipin at kanilang mga kapatid na papatayin ng gaya nila. So nakita ninyo, yung mga pumapasok sa langit, sila yung mga naging market dito sa lupa. Dito nila inayos ang buhay nila, kaya sabi nila, kailan mo kami gaganti sa mga taong nasa lupa. Dito sila nagtiis, dito nila sinaayos ang buhay nila. Kaya pagdating doon, anong ginawa sa kanila? Binaruan ng mabuting balawan. Kaya ang langit ay reward. Pagbibigay, pagsasagawa ng reward, hindi pagkaayos ng buhay. Dito, inaayos ang buhay. Pangalawa, dito mo sa lupa, hahanapin si Jesus. At titilan natin. Kung wala kang panahon, alin na hanapin siya dito. Aasa ka na hahanapin mo siya dito. Sa kabilang buhay. Kung wala kang panahon na ayusin ang buhay mo dito, hanapin si Jesus at inalangin habang nabubuhay ka, hindi mo na magagawa yan. Wala kang lugar. Hindi mo kayang gawin yan dito, wala kang panahon. Hindi mo kayang gawin yan doon, wala kang lugar para masumpungan mo si Jesus. Dito mo dapat masumpungan si Jesus. Dahil kung hindi mo siya dito masusumpungan, wala kang lugar para masumpungan mo siya. Kaya kung walang panahon, makahanapin at kilalanin si Jesus dito sa lupa, hindi mo siya masusumpungan, lalo nang hindi mo siya masusumpungan sa kabilang buhay. Iman mo ito yung salita ng Panginoon sa John chapter 7, verse 33 to 34. Ang kausap dito ni Jesus ay mga Hudyo na hindi kumikilala sa Kanya. Unbeliever. Mga Hudyo na matitigas ang puso na ayaw siyang kilalanin. Dalawang verse lang ang makasahin ko. Dahil makikita na natin yun ang ibig kong ipakita sa inyo. John chapter 7, verse 33 to 34. Sinabi nga ni Jesus, makikisama pa ako sa inyong sandaling panahon at ako'y parurong sa nagsugo sa akin. So sa madaling salita, sa langit. Hahanapin ninyo ako at hindi ako masusumpungan. At kung saan ako naroon, hindi kayo makakakaroon. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Kaunting panahon nyo na lang ako makakasama. Ibig sabihin, nung oras na yun, sinasabi ni Jesus, hanggat ako'y kasama pa ninyo, kilalanin nyo ako. Masusumpungan ninyo ako. Dahil darating ang panahon, ako'y pupunta na sa nagsuko sa akin at hindi nyo na ako masusumpungan. Dahil hindi nyo ako sinampalatayanan at kinilala dito sa lupa. Ako, napakalinaw. Kaya kung hindi mo siya kayang kilalanin dito, aasa ka ba sa kabilang buhay? Sa mismong pinanggalingan niya, makikilala mo siya? Ano sabi ni Jesus? Hindi kayo makaparuroon sa pupuntahan ko sapagkat hindi niyo ako kinilala dito. Basahin niyo ng buo. Doon yung makikita yan. Ang kausap niya dyan ay mga matitigas na puso ng mga Hudyo. Hindi nila pinaniniwalaan si Jesus. Kaya sabi nila, saan kayo pupunta ang tao dito? Bakit daw hindi tayo makakapunta sa kanyang pupuntahan? Dahil iniisip na pupunta siya sa Quiapo. Akala niya doon sa isang bahagi lang ng Jerusalem siya pupunta. Ang tinutukoy ng Panginoon, babalik na siya mismo sa kanyang ama na kanyang pinanggalingan. At sabi niya, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan. Bakit?
Dahil hindi nila kinilala si Jesus habang si Jesus ay narito sa ibang lupa. Kaya ang ibig ko sabihin, dito mo dapat masumpungan si Jesus. Dito mo siya dapat kilalanin, hindi sa kabilang buhay. Ibig sabihin, kung hindi mo siya masumpungan dito sa lupa, kung hindi mo siya kinikilala dito sa lupa, hindi ka makakapunta sa pupuntahan niya. Ibig sabihin, ang mga taong papasok sa langit ay mga taong kumilala at nakasumpong sa kanya dito sa lupa. Kaya nga sinabi niya kung saan nagtitipon ng 2 o 3 sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila. Dito yan. Dahil dito lang nila nagtitipon ng 2 o 3. At sigurado ako, Father's house yun. Dahil pag marami, pag 1,000 na at 1,000,000, sa langit yun. Pero hindi sinabi ng Panginoon dahil hindi siya doon matatagpuan. Dito mo muna siya matatagpuan. Yan na sinabi niya, 2 o 3 na nagtitipon sa aking pangalan, andun ako sa kanilang kalagitnaan. Dito sa lupa mo pakikinggan ang tinig ng Panginoon. Hindi mo magawang pakinggan ang tinig ni Jesus dito sa lupa, wala ka ng lugar para mapakinggan ang tinig ni Jesus. Yan ang dapat natin maintindihan. At paano mo mapakinggan ang tinig ni Jesus? Kailangan mo pakinggan ang tinig na ito. Dahil kung hindi mo pakinggan ang tinig na ito na napapakinggan mo ngayon, hindi mo rin mapapakinggan ang tinig ni Jesus. Lucas 10:16, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. At ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang sa akin at subo. Bago mo mapakinggan ang tinig ni Jesus, kailangan mo nang mapakinggan mo ang tinig na ito. Ang tinig ng mga taong itinalagan ng Diyos para sa ikaliligtas mo. Kaya anong sabi ng Panginoon? Ang sabi ng Abraham, andoon ang mga sulat ng propeta. Kaya mong ayusin nila ang buhay nila sa pamamagitan ng kasulatan. At pangulit, dito ako magtatapos, walang kaligtasan na manggagaling sa kabilang buhay. Nagre-request siya na mayroong galing sa kabilang buhay na pupunta rito sa lupa para ayusin ang buhay ng kanyang 5 kapatid. Hindi siya pinagbigyan. Kaya wala pong request sa kabilang buhay na i-granted. Kahit anong uling request niya. Dito lang, narito mag-aayos ng buhay mo. Ang gusto mong lalaki na mayaman, manggagaling sa kabilang buhay, mas proven yun eh. Na magkaisipan niya, mas proven. Kung galing dito, kaysa doon sa mga taga-roon na nakikita nila, na magsasalita sila, na nakikita nila nagtitinda ng taho. Yung magsasalita sa kanila, ibig sabihin yung taga rito. Hindi siya kumbinsido, mas kumbinsido siya kung ang magsasalita sa kanyang mga kapatid ay made from heaven. Pero hindi pinahintulutan ng Diyos. Ang sagot ng Panginoon, pinagdiinan niya, naroon ang mga sulat ng propeta. Yan, Bible, nasa inyo na. Nasa inyo. Diba? Kasama na ninyo. Basahin niyo yung Aklat ng mga Gawa, chapter 4, verse 12. At sa kanino mang iba'y walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silog ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat natin ikaligtas. Ano sabi? Ang kaligtasan daw natin magagaling sa silog ng langit, hindi sa lubog ng langit. So, ibig sabihin dito manggagaling sa lupa. At ang pangalan niyo ay si Jesus. Ulitin ko, at sa kanino mang iba'y walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ipinibigay sa mga tao na sukat natin ikaligtas. For there is none other name under heaven given among men. Nasa ilalim ng silong ng langit, hindi sa lupa. Dito manggagaling ang kaligtasan natin, hindi galing sa walang bababa na galing sa kabilang buhay para mag-ayos ng buhay natin.
nagsasabi na sa Facebook na si Maria Dacoy-Coy ay namatay daw at pag sa kinabukasan ni nagising at ilang narating sa langit at sinasabi na mayroon talagang impyerno. Nakakita na ba kayo sa mga Facebook na nagsasabi ng gano'n? Hindi totoo yun. Dito manggagaling. Hindi galing sa taas. Andito dahil narito ang salita ng Diyos. Kaya sa verse 29, sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga kasulatan ni Moises at ng mga propeta. Iyon ang kanilang pakinggan. Hindi daw yun na nalinip. Kasi nakarating na ng impyerno. Kasi pinabalik para magbigay ng babala. Hindi totoo yun. Mga ignorante sa Bible yung nagsasabi ng gano'n. Ay ano sabi rito, Galatians chapter 1 verse 8, na dapat kahit kahimat kami o isang anghel na yan ha, na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa amin pinangaral sa inyo yung matakwin. Ni kahit ang anghel walang karapatang mangaral ng kaligtasan dito sa lupa. Kaya ang pinasundo ni Cornelio si Simon Pedro. Dahil ang kaligtasan ay ipinagkatiwala sa sasampalataya sa Panginoon. Yun ang dapat natin maunawaan. Kaya ang kaligtasan ay dito'y sinasagawa at nandito sa lupa ang mga bagay na magliligtas sa atin. Ito'y sinulat dito. At iniwan dito ng mga propeta dahil dito tayo mag-aayos ng sarili natin. Kaya ang tanong ko dito, kailan mo aayusin? Kung hindi mo kayang ayusin, kung hindi mo kayang sundin si Jesus dito, kung hindi mo magawang ilalangin ang salita niya dito sa ibabaw ng lupa, wala ka ng lugar para kilalangin ang tinig niya. Iyon natin ang ating mga ulo, nang-usap ako sa isang simple kaya na pangungusap. No request will be granted in heaven. Walang apila na igagranted sa kabilang buhay. Kaya alisin nyo sa isipan ninyo ng purgatorio. Pulsa mo ang pinupurga niya. Kababayan mo sa minsa. Kaya yun ang dapat natin maunawaan. Pinangaral ko ito dahil gusto ko totally ang bawat isa sa inyo sa atin ay makalaya. Makakilala sa ating Panginoong Jesus. Praise God. Tayo lahat ito kayo. Kaya ang buhay ay punong-puno ng pagkakataon. Ang buhay ay punong-puno ng opportunity. Ngayon ka mag-request sa Panginoon. Ngayon mo baguhin ang kaisipan ng Diyos. Hanggat buhay ka. Dahil pag nasa kabilang buhay ka, hindi mo kayang gawin yun. Yan ang yaman ng mga tao. Dito pwede mong baguhin kahit ilang beses ang mga bagay na itinagda ng Diyos para sa iyo. Sabihin na natin yung kapalaran mo. Kung hindi mo gusto ang kapalaran mo, pwede mo yung baguhin dito. Ginawa yan ni Jabez. Dumalangin siya at sinabi niya si Jabez ay ipinanganak sa kahirapan. Siya dumalangin sa Panginoon at sinabi niya, Panginoon, ako'y naway iyong pagpalain. At siya'y pinagpala ng Diyos. Magagawa mong baguhin ang itinakda ng Diyos, ang kaisipan ng Diyos dito. Kaya lahat ng kahiling, lahat ng request, dito binagrante, hindi sa kabilang buhay. Lugo natin ng ating mga ulo, nagagawa yan sa pamamagitan ng panalangin. At susumamo nakating ko, ikaw ay mamasdan, makangiligan, sa'yo ay pulisan. Yes, Lord. Suboy ko, Diyos, sa'yo.
kailan mo aayusin ang buhay mo? Nakakasigurado ba na may panahon pang nakitira sa iyo? Hawak mo ba ang buhay mo? Kapatid, huwag kang magpanamamba. Ang buhay ay punong-puno ng pagkakataon. Dapat mong isaayos ang buhay mo hanggang humihinga ka pa. Dahil hindi mo alam kung hanggang kailan ka hihinga. Maging matalino ka. Ang kailangan mo ay si Jesus. Kahit gaano ang iyong pagkukulang sa Panginoon, hindi siya nanunumba. Kahit gaano kalaki ang pagkukulang mo sa Panginoon, ang Diyos ay handang magpatawad. Binibigyan ka niya ng pagkakataon hanggat narito ka sa lupa. Pakinggan mo ang kanyang tinig. Dahil kung hindi mo siya masusumpungan dito, kung hindi mo kikilalanin ang tinig niya rito, wala ka ng lugar para kilalanin ang tinig niya. Kaya kung ikaw yan, hindi mo para tatanggap ang Panginoon, bilang Panginoon na kapagligtas ng iyong buhay, mananalangin ako ng panalangin ng pagtanggap sa iyo. Ituloy mo ito iyong sariling panalangin at sundan mo ang panalangin ito. Dakilang Diyos, inaamin ko po na ako'y nagkasala. Inaamin ko po na marami akong pagkukulang. Salamat sa iyong salita. Salamat sa mga pagkakataong ibinibigay ko sa amin hanggang taglay ko ang aking buhay. Kaya hanggat ako'y humihinga, nagpasya ko sa oras na ito, natanggapin ka bilang aking Panginoon, nagkapagligtas na aking buhay. At nagpasya na rin ako, buksan ang aking puso, anyayahan ka, pumasok, maghali sa aking buhay. Sulat mo ang aming pangalan sa aklat ng buhay, upang sa iyong muling pagkamaling, makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at pagpapatawad. Salamat sa mga pagkakataon na ibinibigay mo sa atin sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Bubuksan ko ang altar. Ito ang tamang panahon para ayusin mo ang buhay mo. Huwag mo ibang pamukas. Binibigyan kami sa panahon ng Panginoon para sa ayos mo ang buhay mo. Itama mo. Huwag ka maghintay. Huwag ka madaya sa kaaway. Nasasabihin mo marami pang pagkakataon mo. Dinadaya ka ng kaaway. Hindi mo alam ang buhay mo. Kaya ito ang tamang panahon. Pagtiwalaan mo ang tinig ng Panginoon. Pakinggan mo ang tinig ng Panginoon hanggang nabubuhay ka. Ang buhay ay puno ng pagkakataon. Yes, Lord. Lord, mag-usap ka sa mga kaluluwang ito, ang mga bagay na ito, kaya na gawin. Lord, ikaw ang gumawa sa kanilang buhay na ito. Napakalaan mo ng Diyos sa iyong mga anak. Lord, magpunta mo ang sambayan. Pagpalain mo sila, inagal mo sa ayos ang kanilang buhay upang pumakita ka sa kanilang buhay. Bigyan mo sila ng ibayong karapasan at pagpupulas. Pagpalain mo, ikailan mo ang inisan ng Diyos. Lord, ipadalo mo sa kanila ang iyong pag-ibig. Kasi kanila mo sa kanila dapat plano mo sa kanilang buhay. Lord, tulungan mo ang iyong anak, kanilang Diyos. Tulungan mo siya makapagsimula muli. Dahil sa ayos ng kanyang buhay hanggang may pagkakataon pa. Lord, tulungan mo palakasin mo ang tinig mo sa kanyang puso ng Pilipinas. Lord, oh God, in the name of Jesus. Lord, pagpalaan mo ang iyong anak mo sa kapwa ng kanyang buhay. Oh, patuloy mo sinigyan ang kalakasan ng bigyan ng pagmamalang o kanya, oh God. In Jesus' name, pagpalain mo ang iyong anak. Lord, oh God, marami pong salamat sa iyong pagpapalain mo
bagay na hindi ko kayang gawin, ikaw gumawa sa kanila, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you po sa inyong lahat. Ang palagi kayo ng ating Panginoon. Amen. Dismiss na po tayo at magandang gabi sa inyo.